ito po ang topic po ay sa Mateo 7:13 and 14. Itong kumuha lang po ako ng kunting bahagi doon sa mahabang sermon ng Panginoong Jesus. Dito po ang sermon sa bundok. Kaya umpisa na po natin ang Mateo 7:13-14. Sabi dito, ang makipot na pintuan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay, at kakaunti ang makakasumpong yun. Tandaan natin, ang makipot na daan ay papunta sa heaven, kasi sa English yung nila na it's hard. The way to heaven is very hard. Tapos yung malapad naman na daan, alam na natin yung papunta sa impyerno. Tapos sabi dito sa 14, makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay, at kakunti ang makakasumpong yun. Ito po ang topic ko ngayon. Ito po ang huling sermon sa bundok ng ating Panginoong Jesus. May tinutukoy po siya dito na makipot at malapad ang pintuan. Dito po ito, hindi po ito literal na pintuan na tinutukoy ng Panginoong Jesus. Ito po ay inilalarawan sa tamang pagsunod. Sa totoo lang po, marami talaga ang may gustong dumaan sa malapad at maluwang na pintuan. Sino bang may gusto doon sa makipot na pintuan? Sa malapad na pintuan at maluwang na pintuan ay mailang tulad po natin ito sa taong walang focus sa buhay, mga taong walang nauunawaan tungkol sa salita ng Panginoon, hindi nakakaramdam ng takot, walang pangkundangan, sayangin nila ang oras at buhay nila sa kalalaro ng ML, sa Facebook. Ito ngayon ang buhay ng kabataan. Sayangin ang oras nila sa walang mga kabuluhan, mga bagay, lalo-lalo na sa pagtitiktok at pagsasayang ng oras sa kalalaro ng mga games sa Facebook. Wala rin silang takot na gumawa ng masama. Walang galang sa magulang. Hindi rin sila tumatanggap ng pagdidisiplina ng kanilang mga magulang. Paalala ko sa ating lahat, kung wala kang maibibigay para basahin ang salita ng Diyos at wala ka nang mararamdaman takot o panghihina sa spiritual mong buhay, kapatid, nasa malapad at maluwang kang daan patungo sa kapahamakan. Kung sa makipot na daan, kung nais naman natin makapasok sa makipot na daan at makitid na pintuan, kinakailangan natin ibigay ang lahat, buong buhay natin, buong pagkatao. Susubukin tayo ng Panginoon. Halimbawa, sasabihin ng Panginoon, nasa Bible yun, sa mayaman, pumunta sa Panginoon, Panginoon, gusto ko pong makapunta sa kaharian ng Diyos. Paano ba ako pupunta doon? Sabi ng Panginoon, ibinta mo lahat ang iyong ari-arian, lahat-lahat, at ipamigay mo sa mahihirap at ipakainin mo ang mga mahihirap. Dahil sa yaman niya, tumalikod sa Panginoon. Dahil sa sobra niyang yaman, hindi siya nakasunod. Itong nakakahadlang sa atin ngayon, ang ating mga pinagkakaabalahan, yung ating mga pag-aari. Sa totoo lang, lahat ng pag-aari natin, bahay, lupa, kotse, ano pa man, hindi atin yan. Pahiram lang sa atin ng Panginoon. Kaya, kung gusto mong pumasok sa pintuan na yun, kailangan ikaw lang ang papasok. Wala ka nang dadalhin kahit anong dadalhin pa kung ano-ano. Basta ikaw lang ang papasok. Kailangan maging karapat-dapat ka sa pagsunod sa Panginoon. At sa
At sa ano naman, at gagamitin natin ang buhay natin bilang. Kasi ang gusto ng Panginoon, ang mensahe ng Panginoon dito sa sermon sa bundok, napakahabang sermon to. Ang gusto lang naman talaga ng Panginoon ang mensahe niya. Kasi ang sermon niya na to, ang tagapakinig niya dito talaga sa kapanahunan niya ay katulad din niyang mga Hudyo. Bali, dahil nababasa natin ang Bible, ito ang ating inaano natin. Ito ngayon ang inaaral natin para ibahagi sa atin ngayon. Kasi sa kapanahunan ng Panginoong Hesus, talagang kilala niya ang mga tao kung na matitigas ang ulo. Kaya sabi niya, kakaunti ang makakapasok sa makitid, pero marami ang papasok sa malawak at maluwag na pintuan. Kaya ang gusto ng Panginoon dahil nagbabahagi siya dito, doon sa nakikinig sa Kanya, ang binabahagi niya sa kanila at sa atin, gusto niya na ang mensahe niya ay ang gusto ng Panginoon sa mga nakikinig sa Kanya, sa atin ngayon, sa sermon ng Panginoon na maibahagi din ang mabuting balita. Kailangan kung anong papakinggan natin sa mga pastor o sa mga nag-aaral ng salita ng Panginoon, kailangan maibahagi din natin ito sa iba. Subalit, mag-iingat tayo doon sa mga katuruan na mali, baka tayo maligaw kasi may mga nagtuturo na mali ang turo. Kaya, ang sabi ng Panginoon, ibahagi natin ang mabuting balita, lalong-lalo na doon sa hindi pa nakakilala sa Kanya. Tapos, at gamitin natin ang buhay natin bilang patutuo sa lahat ng mga taong nakakakilala sa atin. Sabi sa Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kalooban at sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ang gusto ng Panginoon, ang kalooban ng Diyos ay makapasok tayo sa makipot at makitid na pintuan upang makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. Purihin ng Diyos. Thank you.